Ngayon naman mga boss ay aalamin natin ang pinakahuling mga pangyayari sa Zamboanga City at ang kasalukuyang krisis doon kaugnay ng atake ng MNLF. Malalaman natin yan kasama ang Chief ng Public Affairs Office ng Armed Forces of the Philippines, si Lieutenant Colonel Ramon Zagala. Magandang umaga, Lieutenant Colonel. Magandang umaga, JC, at sa mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga. Colonel, kumusta ba ang sitwasyon ngayon sa Zamboanga? So ngayon, ang inyong Sandatang Lakas ng Pilipinas ay na-contain na po natin ito ng Miswari Breakaway Group at na-cordon na natin yung affected areas. Ito ay ang isang importante na gawa natin ay na-prevent natin yung gusto nilang gawin na action na itaas ang kanilang bandila sa City Hall ng Zamboanga City. Nagdagdag na rin tayo ng appropriate number of armed forces and police personnel dun sa area. At ngayon, ang ina-address po natin ngayon ay ang hostage taking. Yes. Ngayon, nag-pave the way tayo para ang ating City Crisis Committee makapaggawa ng paraan paano i-resolve through negotiation or other actions with talks para ma-ensure natin yung safety ng ating mga, not only the hostages, pati yung mga residents na na-trap doon sa mga barangays na yun. Lieutenant Colonel, sa kasalukuyan kasi medyo hindi klaro o hindi pinal yung figures dito nga sa nangyayari. Parang merong mga reports na 6 yung, meron ding reports na 4 pa lang ang napapatay at sa hostages naman widely disparate, no? Merong parang 30 lang tapos merong bilang na 100 plus na raw ang hostages. Ano ba yung bilang ng armed forces natin, Lieutenant Colonel? Base sa report na natanggap natin, latest po natin ay 4 po ang namatay. At yan ay composed ng isang AFP, isang PNP at 2 civilian. Sa panig naman ng pag-hostages, nag-iiba-iba po yan kasi very fluid ang sitwasyon. Saka yung areas na ino-occupy ng itong mga rogue elements na to ay very thickly populated barangays. So, meron po tayong reports sa initial reports natin kahapon ng 50, umakyat pa to as high as 290. At ang latest po natin is about 187 ang hostages ang nandun. Pero ito ay pwede pa magbago, pwede ito yung hanggang hindi pa natin napokontrol fully itong affected areas. Hanggang hindi pa natin napapasok, very fluid ang information na nakukuha natin. Pero latest natin is about 180 plus. Lieutenant Colonel, itong 100 hostages na to, paano sila hinahawakan o paano sila dinidetain? Well, one reason na ginagawa rin ito is to prevent offensive operations ng Armed Forces of the Philippines to be conducted. Kaya rin nila ginagawa rin itong tsunami assessment, kaya rin nila ginagawa ito para ma-prevent na makapag-advance itong ang ating mga kasundaluhan at kapulisan sa area na ito. So, there are times na nakikita lang natin, pero siyempre we rely also on reports sa mga taong iba pa na closely nakikita. No? Parang report lang po natin yan na they're being held against their will and that they're being used as human shield. Human shield, Lieutenant Colonel. Tama po yan. Oo. Okay, Lieutenant Colonel, siguro just to clarify as well, yung sinabi na deklarang aim nitong grupo na ito o action na ito ay para mag-hoist daw ng flag nga sa City Hall. Ano ba yung significance nito, Lieutenant Colonel? Anong ibig sabihin kung sakaling mapagtagumpayan nga ito ng grupong ito? Una muna sa lahat, hindi natin pwedeng payagan na isang armadong grupo ay pumasok into major cities and raise their flag. There is only one country in the Philippines, and that's the Republic of the Philippines. There's only one wielder of legitimate military force, that is the Armed Forces of the Philippines. Hindi po natin pwedeng payagan sa ngalang-ngalang natin sa ating sovereignty at sa ating kalayaan bilang isang bansa. Hindi natin pwedeng payagan na isang rogue group pumasok sa isang major city natin at itaas ang kanilang bandila. Yan ay isang malaking insulto sa ating bansa at unacceptable yan. No? Kaya ang ginawa po natin lahat na contain itong grupo na to at hindi nila magawa yung action.
Lieutenant Colonel, sa kabila nung reported nga na layunin na ito, meron ding mga reports na ang sinasabi ay yung una lang naman daw talagang gustong gawin ng MNLF ay mag-hold ng peace rally o mapayapang parada, no, dito sa Zamboanga City. At apparently daw ay nagkaroon daw ng engkwentro lang. Meron bang katotohanan sa reports na ito, Lieutenant Colonel? Una muna, no, I want to clarify, no? Kung sila ay peace rally, bakit sila dadating dito sa Zamboanga City in force, fully armed? Hindi po pwede yun. Yes. Like I said earlier, no, iisa lamang po ang legitimate military force in our country, and that's the Armed Forces of the Philippines. We cannot allow such actions to prevail and question the very sovereignty of our country. Hindi po pwede yun. Kung inaakalain nila ang rally nila ay peace, kung gusto nilang peaceful rally, they should have arrived unarmed and no intent of doing aggressive stance and no hostage taking, no? Kung sinasabi nila na peaceful lang yan, bakit sila kumuha ng hostage? Bakit sila dumating ng armado? Siyempre, hindi natin pwedeng payagan na gawin nila yung mga yan. Meron daw kasi report, Lieutenant Colonel, na hinaras daw sila ng Philippine Navy. Meron bang ganitong umabot din sa inyo? O meron bang... Hindi, una-muna, hindi harassment yun, no? That is a maritime interdiction. Dahil ayon sa ating intelligence report, sila ay parating fully armed. Hindi natin pwedeng allow yun na sila ay magmarcha sa ating major city na kala mo sila ay isang military force. Yan ay insulto sa ating republika. Hindi pwede yun. Tayo hinaras. Yes. Dapat siguro nag-isip muna sila bago sila pumasok ng Zamboanga City, fully armed. Hindi pwede yun. Kaya hindi po harassment yun. Yun po ay encounter against an armed group that threatens to destabilize the situation in Zamboanga City. Alright. Lieutenant Colonel, siguro huli na lang, paano ba natin patinitignan yung posibleng development ng strategy natin dito sa Zamboanga City? Meron ba tayong mga siguro tinitignan na posibleng aksyon at this moment? So ngayon, ang priority natin ay ang safety ng mga civilian dyan sa Zamboanga City. At ayaw natin na may malagay sa hamak. At sa ngayon, yan muna ang ating priority at ang mga hakbang na susunod natin, we'll keep that in mind. So sa ngayon, yun muna ang aming masasabi at rest assured that the Armed Forces of the Philippines together with the Philippine National Police will not allow any such armed force lay their firearms and act as if they are the wielder of legitimate military force. We want everyone to know that the armed forces will do that its mission, and such actions of this armed force is unacceptable. Alright, maraming salamat Lieutenant Colonel at sana nga ay masolusyonan na ng AFP at ng pambansang pamahalaan pati ng local government dyan sa Zamboanga City ang sitwasyon sa kasalukuyan. Maraming salamat. Yan po si Lieutenant Colonel Ramon Zagala, Chief ng Public Affairs Office ng Armed Forces of the Philippines.